Hello. Ako po si Luis Salvador from Sipitan po. Okay. May tanong lang po ako, Brother Johnson. Paano po ba hinubad ni Jesus ang pagiging Diyos? Paano hinubad? Patalikod, patagilid, para. Sa Filipos, basahin natin yung talata, ano? Filipos sa Kapitulo 2. Simulan natin sa 5 at hanggang 8. Yan, hanggang 8. Siguro hanggang 9, maganda masahin natin. Doon muna tayo sa lumang salin ng Biblia. Sabi riyan, magkakaroon kayo na sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Dapat daw natin gayahin ang pag-iisip na kay Kristo Jesus. Ano ang pag-iisip na yun? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, may magandang mensahe ito no? Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pinapagaya natin ang ating Panginoon, bagaman sa Diyos, hindi niya inaring na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay kasi sila eh. Nung nagkatawang tao siya, hindi niya, hindi niya ginamit yung karapatan na yon. Bagkos, sa talatang 7, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ang tanong sa atin, paano hinubad? Kasi ang sabi diyan, hinubad. Sabi sa talatang 8, ito na yung pagkahubad. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa cross. Yung paghubad niya, yung pagiging mapagpakumbaba na kahit si Diyos, hindi niya ipinakita yon. Nagpakababa sa kanyang sarili, nakitulad sa tao. Ayan, tingnan natin yung sumunod na talata sa 9. Kaya siya naman ay pinadakilan ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat. So, ang Panginoon, bagaman Diyos, hindi niya dala-dala yung katangiang iyon. Pero hindi ibig sabihin na wala sa Kanya yung pagiging Diyos. Nagpakababa siya, hindi niya lang ginamit. Kasi doon sa verse 7, Brother Ervin, yung King James, yung English, yung English po niyan, doon sa verse 7, ang Tagalog ay bagkos hinubad niya. Sabi riyan ay, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Naging katulad. So, pagkasalitang hinubad sa atin ngayon, pag hinubad mo yung damit mo, nasa iyo pa ba? Wala na, di ba? Hinubad mo kung saan mo sinampay. Pero dyan sa English, nawala ba sa kanya? Hindi eh. Walang remove o wala po dyan sinasabi na take away or ano man yung English nung hinubad. No? But made himself of no reputation. Ibig sabihin ay naroon yon, hindi niya lang ginamit. Nagkatawan tao siya. Parang isang tao na may mataas na katungkulan pero hindi niya sinuot yung kanyang uniform. Pero siya din yon. Nandoon din yun yung kanyang kalagayan or ang kanyang tinatawag na ranggo kung ano man yon. So ganun yung ibig pong sabihin niyan, yung hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at nakitulad sa tao. Yun po kasing salitang, puntahan nga natin yung Tagalog, Brother Erwin, yung verse 8, yung lumang Tagalog, palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao. Yung anyo, sa Greek ay morphe. Yan, anyong tao, morphe po yan. Tapos, ang ibig po sabihin yan ay lahat ng attribute ng Panginoon ay nandun sa Kanya, pero hindi yun ang nakikita ng mga tao sa palibot. Kasi hindi niya ginawin. Brother Gomer, sige. Mamaya ikaw naman. So, okay na yun yung sagot na yun, mga kapatid. Tama po talaga yun. Hindi po niya... Kasi sa atin, pag hinubad, medyo confusing yung term na hinubad. Kaya yung ibang namimiliso po, hinubad daw, saan sinampay, Brother Johnson? Di ba? Pero dito, may premise kasi na ginamit si Apostol Pablo eh. Kung uumpisan niyo po ang pagbabasa sa talatang 3 ba yun o 4? Tingnan po ninyo sa talatang 4. Ang sabi doon sa talatang 4, yan po yung premise na tinutukoy po ni Apostol Pablo.
Ang sabi niya, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Yan po yung premise, mga kapatid. Kaya sa talatang 5, sabi niya, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ano yung kaisipan na yon? Na hindi po natin dapat isaalang-alang yung ating sariling kapakanan, kundi yung kapakanan ng iba. Ang sabi niya rito, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. At ang sinabi niyang dahilan ay ito yung ginawa ng ating Panginoon. Hindi niya po tiningnan yung kanyang sariling kapakanan, kundi yung kapakanan ng mga tao na kanyang ililigtas, mga kapatid. Para mabigyan lang po kayo ng illustration, ito po yung tinatawag na humility. Kung ako po ay mayroong daladalang baril, nakasukbit sa aking baywang ang aking baril, hindi naman ako pulis. Okay? Tapos susubukan mo akong susuntok-suntukin, Brother Johnson, at gusto mo akong bugbugin at hindi ako gumanti, kahit may kakayahan akong gantihan ka, yan po yung ibig sabihin yan, nung paghuhubad ni Kristo, nung kanyang pagka-Diyos. Kaya nga ang sabi niya, nung tagain ni Pedro yung isa sa nanguhuli, hindi mo ba alam, Pedro, sabi niya, na pwede akong magpatawag ng 10,000 anghel upang ako'y, hindi ba, mga kapatid? So yun po yung humility. Kapag nagawa mo yung isang bagay na ikaw ay magpakumbaba sa mas mababa sa iyo sa tingin mo, alam niyo mga kapatid, madali pong magpakumbaba sa isang tao na alam mong mas mataas sa iyo. Tama? Mas madali pong magpakumbaba sa gobernador, sa mayor, sa kapitan. Kasi hindi ka naman kapitan, di ba? Pero kung ikaw ay mayor, paano kang magpapakumbaba sa barangay tanod? Yun po yun ang sinasabi dito, mga kapatid. So, ito po yung quality ng isang Kristiyano na hinahanap. Kaya nga ang sabi niya, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Anong kaisipan? Huwag po nating iisipin na tayo ay mas mataas sa iba. Yan. Huwag niyong ituturing sarili niyo, mas banal ako dyan. Yan po yung nangyayari minsan. Mahirap po, sabi ko nga, ang pagpapakumbaba ay madaling gawin kapag alam mo na yung tao na yun ay mas mataas sa'yo. Pero kung alam mo na yung tao na yun ay mas mababa sa'yo, abay mahirap pong magpakumbaba sa mas mababa sa'yo. Yun po ang tunay na pagpapakumbaba. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng paghuhubad niya ng kanyang pagka-Diyos. Isipin mo, sampalin mo ang Diyos. Duraan mo ang Diyos. Pero tiniis niya po yun, mga kapatid. Hindi niya ginamit yun. Para lang ano? Para lang ipakita ang pagmamahal sa iyo at sa akin. Yun po ang mensahe nitong Pilipos 2, mga kapatid.